Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Hi kaagapay! Magandang araw sa iyo. Kumusta ka naman today? Alam mo, minsan may mga araw na parang gusto mo na lang sumuko. Yung tipong kahit anong gawin mo, parang walang nangyayari. You have prayed, you've tried, you've done everything you can. Pero bakit ganon? Parang hindi umaandar. If you are in that place right now, pause. I just want to tell you, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo dumadaan sa mga panahon ng pagod, ng pagka-discourage, ng pagdududa. Pero ang tanong, paano nga ba magpatuloy kapag gusto mo nang tumigil? Ako po ang inyong companion, Kael Garcia, at yan ang mapag-uusapan natin ngayong umaga sa unang salmo. Sa Bible, makikita natin ang maraming kwento ng mga taong hindi sumuko kahit mahirap. At isa na dyan si Apostle Paul. Alam mo ba na si Paul ay nakulong, sinaktan, inusig, pero kahit ganoon, patuloy pa rin siyang naglingkod kay Lord. Sabi niya sa Philippians 3, verses 13 to 14, "Forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward a goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus." Ang ganda, no? I press on. Hindi lang basta I walk or I wait. He pressed on. Kahit may hirap, kahit may sugat, kahit hindi malinaw ang dulo. At kung iisipin mo, ganun din tayo. Minsan ang faith ay parang marathon, hindi sprint. Hindi ito laging mabilis, hindi rin laging exciting. May mga panahon ng pahinga, may panahon ng luha, may panahon ng pagod. Pero ang mahalaga, hindi tayo tumigil. Kaagapay, keep going even when you feel small. May mga araw na parang hindi mo ramdam si Lord. Yung tahimik siya, wala kang marinig. Pero alam mo, minsan, sa katahimikan niya, doon siya kumikilos. Naalala mo yung story ni Elijah sa 1 King 19. Pagkatapos ng isang malaking tagumpay sa Mount Carmel, bigla siyang natakot at tumakbo palayo. Feeling niya, tapos na siya. Wala na siyang silbi. Pero anong ginawa ni Lord? Hindi siya sumigaw, hindi siya nagparinig ng malakas na hangin o apoy. Ang sabi ng Bible, after the fire came a gentle whisper. Doon nagsalita si Lord. At minsan, ganoon din sa atin. Hindi sa ingay, kundi sa bulong niya tayo muling bumabangon. Our second point is this. Keep going even when you are hurting. Hindi natin pwedeng iwasan ang sakit. Pero pwede nating piliin kung paano tayo tutugon o mag-respond. Kung nasaktan ka, kung napagod ka, kung feeling mo hindi mo na kaya, kaagapay, that's okay. God never said the road will be easy. Pero ang sabi niya, He will be with you every step of the way. Sabi sa Galatians 6 verse 9, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." Kaya kahit hindi mo pa nakikita ang bunga ngayon, kapit lang. Kasi yung ginagawa mong kabutihan, yung maliit na faithfulness mo araw-araw, may patutunguhan yan. Baka hindi ngayon, baka hindi bukas, pero darating yung proper time ni Lord. Pangatlo, keep going even when you don't understand. Minsan, hindi mo talaga maiintindihan kung bakit may delay,
Bakit may heartbreak? Bakit may failure? Bakit may challenges? Bakit may mga saradong pinto? Pero tandaan mo, ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pag-intindi ng lahat, kundi pagtitiwala kahit hindi mo maintindihan. Isa rin to sa mga sikat sa Proverbs. Sa Proverbs 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Kung pagod ka na, kapag nalilito ka na, huminga ka lang. Magpahinga sa presensya niya. At sabihin mo kay Lord, hindi ko maintindihan pero magtitiwala po ako sa iyo. Kaagapay, gusto ko lang sabihin sa iyo ngayon, ang pagod mo ay valid. Yang iyak mo, valid. Pero ang Diyos mo, siya ang tunay na dahilan para magpatuloy. Huwag mong isipin na kailangan mong maging malakas parati. Kasi minsan, si Lord mismo ang nagbibigay ng lakas kapag wala ka nang maibigay. Sabi nga sa Isaiah verses 40 to 31, But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be pained. Kung gusto mo nang sumuko, lumapit ka muna kay Lord. Baka hindi mo kailangang tumigil. Baka kailangan mo lang magpahinga sa Kanya. And when you are ready, stand up again. Smile, breathe, walk with faith. Because you're not walking alone, God walks with you. Kaagapay, salamat sa pagsama mo sa isa na namang episode ng Unang Salmo. Kung may isang bagay kang gustong dalhin mula rito, sana ito yon. Kapag hirap ka ng magpatuloy, alalahanin mo ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa mga patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Kaya kahit mahirap, kahit mabagal, kahit masakit, keep on keeping on. Dahil sa bawat takbang mo, may Diyos na kasama mo. Ako po si Kael Garcia at ito ang Unang Salmo. Kung may mga learning ka at nais mong ibahagi ang iyong mga comments, i-comment na iyan sa ating ongoing streaming. Kita-kits po tayo sa susunod na episode ng ating program. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos
ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.